Pagpapatuloy ng recruitment process sa pagpupulis ng mga dating miyembro ng MILF at MNLF, ating tatalakayin kasama si Undersecretary Lord Villanueva, USEC for Operations ng Department of Interior and Local Government. USEC Villanueva, magandang tanghali po sa inyo. Tanghali po, John, Nina, and first of all, a warm greeting po to my former classmates college, the brilliant USEC Malaya. Warm greetings po. Good to see you again, sir. Very nice to see you, USEC Lord. Para po mas maliwanagan muli ang ating mga kababayan dahil second batch na daw ng mga former MILF at MNLF na nais maging pulis, ano po ba ang layunin at kahalagahan nitong programa ng gobyerno kung saan hinihikayat natin yung mga dating rebelde na sumama at maging miyembro ng ating kapulisan? Napaka-important po yung programang ito. At isang ehemplo po sa importansya na binibigay sa programang ito po is the fact na itong programa ay nilagay mismo sa Bangsamoro Organic Law. Nakalagay dun po mismo that the Philippine National Police will recruit from former members of the MILF and MNLF. So this is seen as a key step in the peace process. And may add also that the standards are napakataas po. Sa totoo lang, out of 11,000 na nag-apply so far, only 100 so far have hurdled the recruitment process. So rest assured po ang ating mga countrymen that the standards are being closely adhered to in this recruitment process. Okay, hello sir, si Nina Corpus po ito. May follow-up question po ako. Kailan po matatapos ang training ng first batch, yung na-mention nyo po, at nasa na po ang training nila sa ngayon? Can you mention again kung ilan yung nag-apply at ilan yung nakuha? Kasi medyo naputol po kanina. Yes. So, around 11,000 po yung nag-apply and yung nakuha ay only around 178. So, the first batch, they're in the middle of a 6-month training process po. At yung second batch po just started a few weeks ago. And they hurdled the process. They will also undergo another 6-month training process po. Okay. Dito naman po tayo, USEC, sa pangalawang batch ng mga nais magpulis mula sa MILF. Ilan naman po ang naging aplikante natin dito at ilan man po ang natira at nakaabante para sa psychological and psychiatric exam? Yes. Dito po there were around 700 po yung nag-apply. Yung mga nakapasa po ay just a little less than 100 po. So you can see again that the standards are quite strict. There are physical tests, neuropsychiatric exam, meron pong interview process, may character and background investigation. So napakahigpit po yung mga requirements dito. Ayon po sa ulat, sir, magsasama ang mga aplikanteng nakapasa sa PPE mula sa una at pangalawang batch. Ano-ano po ang mga training at exam, ang mga pagdadaanan ng mga ito bago ang kanilang oath-taking? Yes. Well, first of all, I'd like to stress that this is a nameless and faceless recruitment process. Lahat po ng mga applicants ay bibigyan po ng QR code. At yung QR code susunod sa kanila sa buong step ng process. So there are major steps in all. Meron pong una yung body mass index, titignan po yung kung nasa tamang timbang. Merong physics exam, which is push-ups, sit-ups, and a 3-kilometer run. Meron psychological exam. Meron din character investigation, background investigation, katulad ng nabanggit ko po kanina. Meron pong interview, meron medical exam, at meron din pong drug test. So lahat po yun ay kailangan i-hurdle nila at katulad po ng sinabi, seeing a passing rate of roughly 10, at most 20%. So
kung sabihin natin para po silang dumadaan sa butas ng karayom, should rightly be so since they will be charged with the sacred duty of protecting public safety po. Okay, sir, posible pa po bang magkaroon ng pangatlong batch ng mga former MILF at MNLF members na nais maging miyembro ng Philippine National Police? Also, a follow-up question, pwede bang mag-apply uli yung mga hindi nakapasa nung una? Kasi sa dami po, ang daming may gusto, no? Imagine may 11,000 kayong applicants, tapos may 700,000 kayong applicants. Paano po, anong pong gagawin ng mga hindi nakuha? Baka may iba pong jobs rin para sa kanila? Yes, well, first of all, there may be a batch kasi ang quota na binigay po ng DBM sa atin is around 400 po na recruits. So, posibleng may magkaroon ng third batch para mapuno po yung quota na 400 po na yun. Itong mga hindi nakapasa, kung mag-retake, the regulations po ng PNP allow up to 3 times po to try to attempt to hurdle. Ngayon, kung talaga makapasa dito sa PNP recruitment, meron naman pong mga ibang available positions, halimbawa sa local government o kaya sa farm government or kundi sa national government, hindi po naman pinagbabawal na mag-apply at subukan nila na mag-apply sa iba't ibang ahensya ng gobyerno. So, lahat po yun options ay available po para sa mga applicants natin. Okay. Yusek, since pinag-uusapan po natin itong mga gustong sumama, no, na dating rebelde, ano po ba yung mga kasalukuyang requirements sa mga nais mag-apply at maging miyembro ng PNP? And follow-up question ko na rin po, dahil nga sila ay former rebels, no? Paano kung may mga criminal cases sila na pending sa mga courts, no? Ito po ba ay mapapawalang sala dahil meron tayong tinatawag na integration program ngayon sa ating PNP? Hindi po, they will have to deal with those cases. Kung meron silang mga cases, dapat i-disclose nila. Kung hindi nila pwede, lalabas po yun sa character and background investigation. So, hindi po mapapawalang sala ang mga ito. Dapat po clear sila sa mga cases na yun bago pumasok. Ngayon, itong mga sinasabi nating mga applicants or mga recruits, yung mga requirements nila are the same as any PNP officer, no? Except with age, weight, and with age and educational requirements. Sa weight requirement din may konting leeway na binibigyan po. On these age and weight requirements, may konting leeway. On additional requirement, meron din konsiderasyon na binibigay to complete educational requirements within 15 years after the service po. Bukod po sa programang ito, ano pa po ang mga hakbang ng DILG upang may pagpatuloy ang inclusive peace agenda ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr.? Well, when it to promoting peace in BARM, there are just 2 basic words po, economic development. So, marami pong mga intergovernmental boards ang tinayo ng national government. For example, there's the Intergovernmental Energy Board, there's intergovernmental boards on sustainable development. So the goal po ng ating administration ay magdala po ng development, ng investment, ng impura sa region po na yon. At sa lahat po ng inisyatibang iyon, katuwang po ang DILG to bring these economic initiatives down to the government level. So tumitingin po ang DILG kung tama po ang mga councils at committees na tinatalakay dyan sa mga bawat barangay council, sa mga bawat municipal council at
At provincial level din po, meron silang mga various committees katulad ng Ecological Solid Waste Management Committee, may disaster plans, planning committees. Lahat po na iyon sinusundan po ng DILG para siguraduhin po na follow through sila sa mga plano at programa na kailangan gawin po na iyon. At kung hindi sila kung hindi nila ini-implement ng mga ito, the DILG hold their attention po, and we will try to exercise various means to make sure na sumunod po sila. So that's in a nutshell po what the DILG is trying to assist with when it comes to farm economic development, economic initiatives po. Okay, Yusek, sa ibang usapin, may tanong po mula sa kasamahan natin sa media, mula kay Earl Tobias ng IBC 13. Tulad ng nangyaring pagbaha nitong weekend sa kahabaan po ng EDSA, nagiging madalas ang problema ng flooding sa Metro Manila, gayon din sa ibang probinsya na hindi naman po binabaha noon. Ano daw ang hakbang ng DILG para epektibong matugunan ang problemang ito? I have a one-word answer for you, Nina, and that's disiplina. Disiplina I think ang napakakulang sa ating mga mamamayan ngayon. Ngayon, kaakibat sa disiplina ay ang kalinisan. So nagtayo po ng DILG ng Barangay Kalinisan Day or Cleanup Day. We had launching just a month ago. And we are trying to ensure that each barangay is responsible for its own area of responsibility. So halimbawa sa mga estero, naglalagay po tayo ng trash truck. So makikita doon kung aling parte ng estero nagkakaroon ng maraming basura, and the barangay captain for that area will be held responsible accordingly. So yan po ang pinaka-thrust ngayon ng DILG, ensure that we bring discipline and cleanliness down at barangay level. Yusek, maganda pong tugon ng DILG yan na ituloy yung disiplina muna campaign niya ng ating pamahalaan. Kasi alam naman ng karamihan na ako'y dati dyan, no? Meron talagang programa ang DILG. So, Yusek, sunod pong tanong mula kay Earl Tobias. Nang matapos alinisin yung binahang parte ng EDSA, ang MMDA at DPWH itong weekend, kanilang i-report na kaya pala bumaha dahil puno ng tipak na semento at kung ano-ano pa yung bumara sa mga drainage system natin, no? Ano po kaya ang mandato ng DILG para ma-monitor ang implementasyon ng RA 9003 na dapat ay nagbabawal sa irresponsibleng disposal ng mga basura? May mandato po talaga ang DILG na mag-monitor niyan po. Sa katunayan po, ang RA 9003 sasabi mismo that the local governments are responsible to implement ecological solid waste management at the barangay level. At the DILG ay bilang super mga local governments, mabigat din yung responsibility ng DILG to ensure that this ecological solid waste management be carried out. So anong example po ng mga plans na ito? For example po, bawat ay dapat magkaroon ng materials recovery facility in order to divide trash into biodegradable, non-biodegradable, and so on. Dapat barangay dapat magkaroon ng mga area coordinators to ensure that proper disposal is carried out in defined districts sa bawat barangay. So ang lahat ito ay binabantayan po ng DILG, at kung hindi po sumusunod ang mga opisyal sa mga at implementation which is required under the law, ay baka po pwedeng makasuhan sa ombudsman halimbawa for neglect of duty. So sana mapunta tayo sa ganon, pero yan po ay isang example kung paano nag-monitor DILG ang implementation po ng solid waste management. Okay, isa pa pong tanong mula kay Earl Tobias. Bukod raw sa pagbaha, kapuna-puna ang epekto ng climate change sa mga unpredictable raining patterns na nararanasan po natin ngayon.
kumusta naman daw ang implementasyon ng Local Climate Change Action Plan na layong matugunan ang ganitong mga issue? Well, each local government po is supposed to come up with this local climate action plan. No? So far, according to our statistics, about 1,500 local governments have already submitted their local climate change action plan. So, ano exactly itong mga action plan na ito? So, under the law, there are three basic ways of responding to climate change. That's adaptation, mitigation, and risk reduction. Under adaptation po, we have, for example, mga pagtayo ng mga seawall, pagplant ng mga mangroves to reduce the risk of flooding, and so on. Under mitigation, this refers to steps to prevent or the further increase of carbon emissions. For example, mga bike lanes, reforestation, and so on. And finally, under risk reduction, the third basic strategy to climate change, we refer to various means to guard against disasters po. For example, yung training po ng ating mga disaster management systems, mga alarm systems, at ganun po. So all of these different strategies, different methods of adapting climate change, our local governments are mandated to implement. So again, the DILG, nandun po siya para bantayan ang ating mga local governments to make sure they implement these plans, to come up with these plans, to implement them. At kung hindi po nila ginagawa po yun, it's the role of DILG to call their attention to that and make sure that it's carried out po. Okay. Maraming salamat po sa inyong oras, Undersecretary Lord Villanueva ng DILG.